ano po ang assessment po ninyo bilang kinatawan po sa mababang kapulungan at nadalaw po kayo sa Senado kanina bilang isa po sa mga resource at nagtanong sa issue? Hindi, nagpunta ako ron, MJ, dahil sa ako'y inimbitan ng chairperson, si Senator Amy. At ano po ba ang assessment po ninyo? Mananawagan na po ba kayo ng resignation base po sa naging resulta ng pagdinig ngayong araw? Ang sinabi ko roon, dapat sana nag-concentrate ang Senado muna doon sa Anthony Abad sapagkat hinahanap ni Senator Bato kung sino yung katauhan nung nagpasimuno ng tawagin niya na Politicians Initiative. Kasi kung hindi nila tatawagin si Anthony Abad, paano naming malalaman kung sino talaga yung nag-udyok sa kanya? Siya ba talaga o merong nag-udyok sa kanya? Ang ibig ko sabihin, kinakailangan naman nating ayusin yung paraan para mapalitaw natin kung sino talaga, kung talagang si Speaker nga ang nagpasimula nito. Sabi ko, hindi ko kinakampihan si Speaker Romualdez. Hindi ko pinagtatanggol ang House of Representatives. Nagpunta ako ngayon dito dahil sa ako'y inimbita ng ating chairperson. Kasi kung malaman ko na talagang, halimbawa, napatunayan ng pagdinig na to na ang talagang nagpondo ay si Speaker Romualdez at siyang nag-spearhead na to, kinasangkapan lang si Attorney Abad, kung siguro ka ako magsasabi sa kanya na mag-step down siya. Ano ang ibig ko sabihin dito? Iliwanagin muna natin bakit hindi nyo tawagin muna si Anthony Abad? Yun ang aking gusto mangyari. At pinipilit ko rito, paano tayo napunta sa ganitong sitwasyon? Kayo naman kasi, palagi nyo kasing sinasabi na kapag tayo bumoto ka ako ng jointly, malulusaw kayo. Paano kayong malulusaw? Constituent Assembly nga, kasama namin kayo na magpo-propose ng pagbabago sa saligang. Paano kayong malulusaw? Constituent Assembly lang tayo. Ang mangyayari lamang dito ay magiging co-equal namin kayo, naboboto tayo na joint tayo sama-sama para huwag niyong sabihin naman na palagi kayo na lang ang mataas, kami na lang ang palagi na lang sumusunod sa inyo. Yun ang gusto kong malaman ng tao Pero sir, doon sa naging sagot po ni Noel Oñate kanina, Kong, na yun nga, na natanggi niya una na walang ugnayan, kalaunan, sinabi niya, it slipped to my mind, na yun nga, na yung pagkabanggit sa pangalan ni Speaker Romualdez. Ano pong masasabi niyo doon, sir? Siya yung nagsabi na hindi raw kasali si Speaker Romualdez, wala daw siya, pero napakita sapagkat meron ng pala siyang Facebook na nakipagkita pala siya doon sa bahay ni Speaker Romualdez. Pero ang sa aking pananaw naman, iba yung halimbawa sinuportahan kayo kaysa doon sa nag-udyok sa inyo. Yun ang punto doon Talaga bang inudyokan kayo? Sila ba yung Ayoko namang sabihin yun. Baka akala nila, ako nagdidepensa sa kanila. Nagpunta ako doon bilang ako lang. Ayokong sumuporta o ayokong magdepensa. Silang bahalang magsalita kung ano yung kanilang panig. Kasi nga People's Initiative ito Gusto ko talagang maipalitaw na talagang meron silang puwersa talaga na sila kaya nilang mag-mount ng isang national activity na hindi unidyukan ng kahit sino. Yun maliwanag sa akin yun sapagkat sinabi ko, kapag yung People's Initiative ay hinaluan ninyo ng kulay na hindi na kayo ang nagpasimula, hindi rin naman tama yun, hindi ba? Opo. Kong, sa inyo pong personal na pananaw bilang maalam po sa batas at matagal na po sa bababang kapulungan ng Kongreso, yung po bang People's Initiative, nakita po ba ninyo na genuine na taong bayan ang nagtutulak o the other way around? Hindi pa natin lubusang masasabi ngayon. Unang-una kasi yung kinuha nilang mga testigo, bakit sila nakatalukbong? Di ba? Sabi ko nga, paano niyo masasabing, ito na po yung matatapang na mga testigo kung ano po ang nangyari sa pagpapapirma. Sabi, paano magiging matapang yan na nakatalukbong sila? Doon lang makikita mo na meron din konting dapat na ayusin sa ibig ba sabihin kapag nakapagpakita sila ng mga magtestigo na ganun sa ganung paraan,
hindi pa natin masyadong mako-qualify o ma-assess kung ano yung kung ano talaga ang nangyari rito hangga't hindi natin kinakausap yung nagpasimuno nito. Yung pinakabida rito, si Anthony Almeida, kailangan unahin muna natin siyang tanungin. Meron ka bang kakayahan na ikaw talaga ang magpalaganap nito? Ikaw ang magtaguyod itong People's Initiative. Buong Pilipinas ito. Yun lang 8 million na pirma rito. Kakayanin mo ba ito? Itong papel lang na binili mo, yan ang ibig ko sabihin. Yun lang printing nitong papirmahan na ito, magkakahalaga pa rin ng halos 1.5 milyon. Kayo ba ang nagsakit nito? Kailangan ganun muna yung itanong natin para malinawan natin kung talagang silang nagtaguyod nito. Pagka lumitaw na hindi naman sila ang nagtaguyod at merong mga politiko na silang talagang may gusto at kinasangkapan lang itong mga taong ito, hindi po pwedeng maging People's Initiative yun. Mawawalan ng legitimacy yun. Magkakaroon ng kulay. Yun ang gusto kong sabihin. Kaya lang, ang pagdinig kasi nako-concentrate do sa takot na bakit daw ang initiative yun daw joint voting. Sabi ko kasi natatakot naman kayo na joint voting. Akala ninyo lulusawin kayo. Palagay mo totoo nangyari. Palagay mo talagang itong initiative na ito lehitimo. Bakit kinu-question nyo na kagad yung joint voting? Natatakot kagad kayo kasi naman napatunayan namin sa tuwing kayo iimbitahan namin na humarap sa amin as a constituent assembly, palagi na lang kayong tumatanggi. Wala na kaming inimbita sa inyo na pinaunlakan nyo kami. Magmula pa ng panahon ni Speaker Belmonte, ganun na kayo. Kaya tanong ko nga kay former Justice Ascuna at saka si former Justice Carpio, kailan po natin gagamitin yung Constituent Assembly? Anong panahon po natin pwedeng gamitin ito kung palagi na lamang pong tumatanggi ang Senado? Wala po kako. Wala na pong katapusan ito na pagtanggi. So we will need the whole stretch of eternity. Hindi po magkakaroon ng bisa ito kahit kailan sapagkat tatanggi lang ang Senado. Ito po yung naging problema. Kaya siguro may mga tao na na-prostrate kaya pinipilit na lang na joint voting. Sila na ang gumawa nito. Kaya lang gagawin ng tao yun. Legitimate dapat. Walang nag-udyok. Sila dapat. Malinis ang pagkakagawa. Kung hindi malinis at ang patakaran hindi natupad at binabayaran sila at hindi nagpaliwanag kung sino man yung may kagagawan nito, hindi rin magiging lehitimo yung paraan. Kaya hindi rin magiging tunay yung People's Initiative. Yun ang aking gustong ipaliwanag kasi kinakailangan linawin. Ano ba yung role ng rito? Anong role ng Senado rito? Bakit nakikipag-away sila kagad? Last time, nabanggit nga ni Senate President Mig Zubiri na nagkausap sila with the Speaker at the same time itong si Pangulong Bongbong Marcos at naglabas sila ng resolusyon na doon ay sumasang-ayon na sila dito nga sa pagluluwag ng economic restriction ng saligang batas. 3 punto yung kanilang... Tinalikuran na nila yun. Ngayon, ayaw niyong aminin na tinalikuran niya. Oo. Nakipag-usap kay Presidente Marcos. Okay, silang tatlo. Si Mig Zubiri, si Senator Angara, at saka yata si Senator Loren Legarda. Nung napag-init na nila, nung nag-caucus na sila, sabi ng mga kasama nila, ayaw na namin yan. Tinitira tayo sa, hanggang ngayon, nagpapapirma sila. Ewan ko kung sino nagpapapirma. Hindi ko alam kaya nga sinabi ko sa kanya na only to turn back on this after a few days. Hindi pa naman daw niya inaano. Sabihin niya na buhay pa yung sinabi niya na yun. Pero tanungin mo sila kung buhay pa yung yung ini-initiate nilang RBH number 6. Wala na yun, di ba? Opo. Oo, kasi ang kanilang, yun nga, yung kanilang nagiging rason. Pero doon sa kanilang resolusyon, kabilang din doon, maliban sa pagluluwag ng mga provision, ay voting separately. Con-ask, voting separately. Di ganun ang gawin nila. Harapin lang na. Kasi kapag ganun na nangyari, Admar, magdidebate kami. Oo. Pagbigyan mo yung pagdidebate kung voting jointly or voting separately. Hindi nga kami pwedeng magdebate sapagkat yung una palang imbitasyon, ayaw na nga kaming harapin. Paano mangyayari yung debate? Ang sabi naman ni Senate President Mig Zubiri kaya binawi nila dahil yung una na napag-usapan na ititigil na nga tuloy pa rin kaya parang nabasos ata sila kaya inatras na nila yung resolusyon.
Wala akong kinalamanan kasi kaya nga sabi ko pa nga ayaw ko pang nang sanang pakialaman yung ano ng kasi naman ang COMELEC pagkatapos na kinausap ko nga si Chairman George. Chairman George, di ba nakalagay sa saligang batas upon a petition of at least 12% of the total number of registered voters. Di ba dapat nauna ang petition? Bakit mo kasi tatanggapin yung signature nang wala yung petition? Diba? Hindi nauna ka ako, ako yung hinihila nga ako ng ang karitela, hinihila niya yung kabayo, paligtad eh. Di dapat ka ako, sabihin mo sa kanila, ilagay nyo muna sa mga bodega nyo. Pag nakompleto nyo lang, tsaka meron na kayo petition, tsaka hindi nila ibigay dito. O kaya nataranta ngayon ng mga senador dahil nga nagpapatuloy pa raw yung pagsasubmit ng mga signatures. Natatakot talaga sila sa joint voting. Ano ba sabi ng Constitution ba? Tinanong ko nga si Justice Ascuna. Justice Ascuna, ano ba sinabi? 3/4 vote of all the members of Congress. Pag sinabi mong all members, di bilangin mo kung ilan na 309 kami, kako 24 yun. 333 ang total, kunin mo yung 3/4, that is 249. Ganun lang kasimple. Kahit hindi mag-attend ka ako yung senador, nasa sa kanila yun eh. Ayaw naman namin gawin sana yung kaya iniimbita namin silang, boss, mag-usap tayo. Ayaw nga nila makipag-usap. Anong mangyayari? May debate bang mangyayari kung ayaw makipag-usap? Wala. Pwede namin pag-usapan yung ano? Wala din. Pero Pwede Congressman, ba magdebate? Hindi rin ka pwede magdebate. Wala nga, dead mga silang lahat. Basta ayaw namin, tapos. Sino ngayon nag-hostate? Paano namin gagamitin yung number one preference in changing the Constitution, which is on us, Constituent Assembly. Nandun yun eh. Sabi ko, Mr. Justice, kung hindi pala namin pwedeng gamitin ito, bakit pa nilagay sa saligang batas? We are at the mercy of the senators. Pag sinabi nilang ayaw, walang mangyayari. Number one preference ito nakalagay eh. Constituent Assembly. Kahit kailan hindi mangyayari ito. Yan ang gusto kong ipaliwanag, Admar, kanina. opo. Hindi yung simpleng no-question natin yung People's Initiative. Ako mananatili ang posisyon ko. Ang People's Initiative nandiyan sa saligang batas. Ngunit mahirap talagang itaguyod dyan sapagkat napakataas ang threshold dyan. Walang isang grupo makagagawa niyan. Maniwala ka sa akin. Matagal na proseso yan. Opo. Kaya siguro sila humihingi ng tulong. Ngayon, ang tingnan natin, gaano yung pagtulong na ginawa? Kayo ba'y inudyukan? Kayo binigyan ng pondo? Kapag ka ganun, hindi People's Initiative yan. Yan ang gusto kong ipaliwanag sana. Kaya lang kukunti ang panahon eh. Ang gusto ko nga sana magdebate kami eh. Pero Umarap sila sa amin as a constituent body. Tapos magdebate kami. Para pakinggan ng tao kung ano yung posisyon namin at posisyon nila. Doon makikita ng tao kung paano natin ilalatag